Masarap po ang suman ng infanta at templado kaya mabili talaga pagdating sa Lucena. Lalo na pag nyug-nyugan. Siguro po sabi niya kahit sila doon sa kabilang buhay, sabi niya, oh may ginamat yung aking Mga naiwan. trabaho na naiwan sa kanila. Hanggang ngayon ay dire-diretso pa rin. At nakakatulong pa rin po sa akin. Mahal namin ang pagsusuman at diyan kami talagang kakaroon ng hanap buhay. Sa Barangay Balbo, Infanta, Quezon, nakilala namin ang magkakapatid na sila Nanay Lenny, Nanay Dory at Nanay Ermelinda. Sila ang kinikilalang pinakamatanda at pinakamatagal na magsusuman sa kanilang lugar. Minana pa nila ito sa kanilang yumaong ina na si Apolonia Nomi Potestades Atendido na nagsimula sa negosyo noong 1966. Sa loob ng 60 taon, ang magkakapatid ang ikalawang henerasyon ng magsusuman sa kanilang pamilya. Nung ako magkamalay na, si nanay, yun ang hanap buhay niya. 3 kilo lang niluluto niya. Ay patingin-tingin lang ako sa nanay ko pag titinda ng suman. Ade yun nga nang matuto ako. Ako na may nagtinda ulit, may asawa na nang magsuman ako. Yung kapisa ng nanay ko dahil ako nga yung gusto. Di man siya tumatanda na, ako na yung katulong niya. Kaya hanggang sinagot ko na ako. Tapos nang nawala na siya, talaga nagsuman na ako. Hindi rin basta-basta ang paggawa nito. Kailangan maging mitikuloso para hindi bumaba ang kalidad ng ginagawang produkto. Unang hakbang ang paglalahib. Sa pamamagitan nito, pinaiinitan sa apoy ang mga dahon ng saging na gagamiting pambalot sa suman. Sunod ang pagkukusisap. Dito, tinitimpla ang iba't ibang rekado, kasabay ang pagluluto ng malagkit na bigas. Matapos ang kusisap, hahanguin na ang kanin upang palamigin ng ilang minuto. Sunod ang pagbabalot sa nilahib na dahon ng saging. Bagamat walang ginagamit na pansukat, kabisado nila ang sapat na haba ng bawat suman. Sunod ang pagsisteam. Ginagawa ito upang mapalambot ang suman at mapalabas ang lagkit ng kanin. At panghuli, ang packaging na pwede nang ibenta sa pamilihan. Yung pong isang bundle na 25 pesos, ay sa ngayon po ay yung price po ngayon ay 110 po sa palengke. Pero binibigay po lang namin ng 105. Masaya kami pag nagbabalot na, maglalaga. Lalo, Matatapos na. lalo tigit pag ganitong Agosto, masaya ang magsusuman at menyug-nyugan sa Lucena. So itong Nyug-Nyugan, ito ay annual festival ng Quezon. So ang lokal na pamahalaan ng Infanta, noon pa naman, sumusuporta talaga kami dun sa ating mga lokal na nagluluto ng suman, magsusuman. At yan ay nagbuo ng samahan, Infanta Suman Makers Association. Sila yung nagluluto ng suman natin, dinadala sa Nyug-Nyugan, pagka may mga ibang food expo, exhibit. Sa nagdaang Nyug-Nyugan Festival, nakamit ng Infanta ang highest sales award. Malaking bahagi ng parangal na ito ay dahil sa mga nabentang sumang Infanta. Malaki pong naitulong sa amin ng nyug-nyugan at nakapundar kami ng tricycle. Kaya malaking tulong siya. Lahat ay, kumbaga may lahat na pangangailangan namin ay naibigyan dahil yan sa pagsusuman. Ikaw po, nanay, balak niyo po ba siya ipamana sa mga anak niyo yung pagsusulat? Abay, opo. Talaga pong sa ngayon ay yung anak kong bunso, may anak ng 3, ay marunong na pong magsuman. At yan po ang pinagpaaral ko sa kanila. Wala po kami ibang hanap buhay kundi yan. Siguro po sabihan ng akin ay pagkuhan yung bagay kagaya ko po sa anak. Pagdating ng araw ay pagpapatuloy pa rin nila dahil malaki po na talaga na ito ng pagsusuman. Aba, ako po ay talaga hindi ko papagpalit ang aking natukuyang hanap buhay sa aking magulang. Dahil dito ko po pinalaki yung aking mga anak. Hanggang sa ngayon po ito pa rin ang ginagawa ko maski ako 69 years old na. Hindi po siguro mawawala na yung pagsusuman. Yung hanap buhay. Kasama na. Kinabuhay namin sa pinakita sa amin ng magulang. Kami nagsusunod para kasama namin yung magulang natin. Ang tanging pamana. Madalas, magagarang bahay, sasakyan, at salapi ang inaasahan nating pamana ng ating mga magulang. Ngunit para sa mga magkakapatid na Lenny, Dory at Ermelinda, walang material na bagay ang hihigit sa lagkit ng pamanang pagsusuman ng kanilang ina. Hinalma sa matagal na panahong pagsisikap upang makilala ang sumang Infanta at manatiling buhay ang pamanang ito sa susunod na henerasyon ng kanilang pamilya.